Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes na naman tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. At saan mong panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino, kumusta na po kayo? Ika-29 ng Setyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Ping Lacson ibinuking halos lahat ng mga senador ng 19 Congress may insertion sa 2025 National Budget. Mayor Benji Magalong nag-resign na bilang advisor ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Negosyanteng may-ari ng gasolinahan itinumba sa Maguindanao del Sur bilang ng nasawi sa 3 bagyo habagat. Sumipa na sa 26 ayon naman sa NDRRMC. Pangulong BBM pinakilos lahat ang puwersa ng gobyerno para sa mabilis na pagbangon ng mga lalawigang hinagupit ng sunod-sunod na bagyo. Maalinsangang panahon sa bansa, asahan epekto ng Israelis 2 hanggang 4 na bagyo posibleng pumasok naman sa teritoryo ng Pilipinas ngayong Oktubre. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, pahinga muna ang mga Pinoy sa masamang panahon sa darating na araw dahil walang anumang sama ng panahon o bagyo na inaasahang papasok sa bansa. Ayon sa Pag-asa, ngayong lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong. Ang Israelis ang iiral sa bansa, magbibigay ito ng fair o katamtaman at malinsangang panahon sa mga susunod na araw. Sinabi din ng Pag-asa na sa paglabas ng bagyong Opong, humina ang southwest monsoon kaya ang Israelis ang magiging dominant weather system ngayon sa bansa. Asahan din ang manakanakang mga pagulan at thunderstorm sa dakong hapon na gabi. Sinabi pa ni Obet Madrina ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo naman ang inaasahang papasok pa rin ng PAR ngayong Oktubre. Pero sa kabila niyan, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, September 29. Bunsod pa rin ang pananalasa ng bagyong Opong. Kabilang sa mga lokal na pamahalaan na nag-anunsyo na walang pasok ang sumusunod, Kalasyaw, Pangasinan, kindergarten to senior high school. Public schools lang Kataingan, Masbate, all levels public and private until October 1. Dimasalang, Masbate, all levels public and private until September 30 hanggang bukas. Masbate City, all levels public and private until October 3. Ayon sa Department of Education, umabot sa 1,370 na mga silid-aralan ang naapektuhan ng bagyong Opong, kabilang ang 891 na mga silid-aralan na nagtamo ng minor damage, 225 naman ang heavily damaged, at 254 ang tuluyang nawasak. 121 paaralan ang katumbas ito ng 400 classrooms ang nagsisilbi pa ng evacuation center hanggang sa mga oras na ito. Pumalo na sa 26 katao iniulat na nasawi dahil naman sa pinagsamang sama ng panahon o epekto ng bagyong Mirasol, Nando, Opong at ng habagat. Sa nabagkita bilang ng National Disaster Reduction and Management Council, 4 ang kumpirmadong patay, 22 naman ang under verification. Batay sa report, 33 ang sugatan habang 14 naman ang patuloy pang nawawala.
Sa kabuuan, tinatayang 736,714 families o halos 2.8 million katao ang naapektuhan ng mga sunod-sunod na masamang panahon. Kabilang dito ang 46,611 families o mahigit 163,000 individual na kasalukuyang nanunuluyan pa rin sa 2,680 evacuation centers. Umabot naman sa 8,916 ang makabahayan ang napinsala, 7,297 ang bahagyang nasira, 1,600 plus ang tuluyang nawasak. Samantala, lumampas na sa 1 milyon ang naitalang pinsala naman sa sektor ng agrikultura o 1 bilyon. Pumalo na sa 1.8 billion ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Mirasol, Nando at Habagat. Sa pinakahuling ulat ng Department of Agriculture na itala ang pinakamatinding pinsala ng magkasunod na bagyo sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Kabilang sa naperwisyo ng bagyo ang mga pananim na palay, mais, high-value crop, livestock at poultry, pati na rin ang agricultural infrastructure. May kabuang 40,600 na mga magsasaka at 38,634 hectares ng lupaing agrikultural ang naapektuhan, lalong-lalo na daw dyan sa may bandang Mindoro. Nako, yung isang kaibigan nating bapong engineer talagang umiyak. Sabi niya, agang nadurog ng aming palay. Ha? Hindi pa binabayo sa rice mill. Ha? Nadurog na. Apektado rin ang livestock at poultry, pati na rin ang mga agricultural infrastructure nga. May kabuang 40,600 na mga magsasaka ang patuloy na nakakaranas ng matinding perwisyo. 89,984 metric tons naman ng produktong agrikultural ang hindi na napakinabangan. Pagtitiyak naman ng Department of Agriculture, may nakahandang agricultural inputs para sa mga apektadong magsasaka. Pwede rin silang makautang ng hanggang 25,000 mula sa Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Bukod pa rito, makatatanggap din ng bayad pinsala maapektadong magsasaka sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamadaliin ang Department of Transportation ang pag-aayos ng Masbate Airport na nagtamo ng 10 million pesos na halaga dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Opong. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero sa paliparan. Yan din ang mapantalan kasunod ng pananalasa ng bagyo. Kaugnan nito ay natasan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Civil Aviation Authority of the Philippines na maghanda ng makeshift terminal para naman sa mga pasahero habang nagpapatuloy pa ang repair works. Ipinagutos na rin ni Lopez sa CAAP ang emergency procurement para masigurong may sapat na supply para naman sa gagawing pagsasaayos. Matatandang sinuspende ang operasyon ng Masbate Airport mula pa ng Huwebes dahil pa rin sa bagyong Opong. 16 na kalsada ang hindi pa rin madaanan dahil sa epekto ng magkasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong, pati na ng Habagat. Ayon sa Department of Public Works and Highways, kabilang sa mga naapektuhang daan ay sa bahagi ng Apayao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, Isabela, Masbate, Antique, Biliran at Leyte. Bunsod nito ng mga landslide at paghambalan ng mga punong bumagsak sa sagsagaan ng mga bagyo. Meron ding 10 kalsadang limitado lamang access dahil pa rin sa nagaganap na clearing operations. Winasak ng bagyong Opong ang may 100 kabahayan sa Mansalay Oriental, Mindoro, isa sa mga lugar kung saan naglandfall ang naturang bagyo. Ayon kay Mansalay Mayor Ferdinand Maliwanag, ilan sa mga nasirang kabahayan ay nabagsakan ng puno, karamihan ay natanggalan ng bubong at mga dingding matapos tangayin ng malakas na hangin. Kaugnayan nito nananawagan si Mayor Liwanag ng tulong pinansyal para maipambili ng mga materyales na maaaring gamitin sa pagpapatayo ng mga bahay ng mga apektadong residente. Hindi po nila talaga kayang muling bumangon kung walang tulong galing sa national government. Kailangan po talaga ng financial assistance para maipatayo ang kanilang bahay. Ay, sus mio. Pinakilos na ng Pangulong Bongbong Marcos ang nagkakaisang lakas ng pamahalaan para tuluyang makabangon ang mga lalawigang sinalanta ng makasunod na bagyo nitong nakalipas na 2 linggo.
Sinabi ng Pangulo na dapat all hands on deck ang iba't ibang ahensya para may hatid ang tulong sa mga apektadong pamilya, partikular na sa sapat na supply ng pagkain, malinis na inuming tubig, temporary shelters at nagarang serbisyong medikal. Kasunod dito ng malawakang clearing operations, pagbabalik ng supply ng kuryente, gayon din ang linya ng tubig at mga komunikasyon sa lalong madaling panahon. Kasalukuyang nasa Masbate ang liderato ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ilang mga kalihim katulad din na Social Welfare Secretary Rex Gatchalian upang simulan ang full damage assessment at makagawa kaagad ng rehabilitation plan kasabay ng pagtiyak ng sapat at mabilis na deployment ng lahat ng tulong na kinakailangan. Ayon sa NDRRMC, buong lalawigan ng Masbate ang naparalisa ng bagyong Opong nitong Biyernes. Nasa 70,000 families ang apektado, karamihan ngayon ay nasa 24 na evacuation center. Walang kuryente. Maraming kalsada hindi madaanan dahil sa pagkasira o harampanan ng buwan ng mga puno at mga poste ng kuryente. Bukod pa sa nawasak na mga tulay, nagtamo din ng malaking pinsala ang halos lahat ng paaralan sa lalawigan. Patuloy pang ginagawang pagkilos sa mga regional units ng OCD, ng DSWD, Department of Health, Department of Public Works and Highways, PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at mga LGUs ng probinsya. Pinasalamatan naman ni Masbate Governor Richard Co si Pangulong BBM dahil sa mabilis nitong pagtugon at pagtiyak na tatalima ang pamahalaan sa mga pangakong mabilis na pagbangon. 17 minuto na makalipas ang alas 4. Inatasan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang lahat ng mga regional offices ng Department of Agriculture sa mga lugar na tinamaan ng dagdaang bagyo at ng habagat. Gayon din ang Philippine Crop Insurance Corporation na pabilisin ang verification ng mga pinsala at pagtaya ng losses upang kaagad na maipamahagi ang tulong sa mga apektadong magsasaka at mga mangingisda. Bilang National Food Authority Chair, iniutos na rin ni Secretary Chu Laurel ang agarang pagpapalabas ng bigas sa mga lugar na nangangailangan ng suporta para sa kasalukuyang relief operations. Ayon sa ulat ng DA Disaster Risk Reduction and Management Center, inilabas noong Sabado, September 27, base sa paunang pagtaya, ang aabot sa 1.38 million pesos na halaga ng sa kabuuang pinsala ng agrikultura at infrastruktura. Ito ang pinagsamang epekto naman ng bagyong Mirasol at Mando, pati na ng habagat sa siyam na rehiyon. Nakita rin sa ulat na tinatayang 55,595 na mga magsasaka at agricultural workers ang naapektuhan. Iniulat naman ng DA Regional Field Office ang pinsala sa humigit kumulang 47,700 hectares ng sakahan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, gayon din sa Northern Mindanao at Soxargen. Base sa paunang pagtaya, nasa 109,000 plus metric tons ang pinsala sa produksyon ng palay, mais, high-value crops at livestock industry. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, 4:18 ang oras sa buong kapuluan. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay talian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Habang kayo nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 3,000 piso. Mahiwagang tunog! Dalawang item ang ating hinahanap, ha? Basta ang isang bagay ay dinidikit sa isang bagay na nadidikitan. Yan. Pero huwag kayong didikit-dikit ngayon sa mga kontraktor, at saka mga DPWH, baka madali kayo. Guilty by association, Ang inyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Ang mga sasagot online, kinakailangan meron pong sharer badge. Ayan, Basta bagay na idinidikit. At saan idinidikit? No? Siyempre, doon sa pwedeng
dikitan. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-showbiz nga muna tayo. Si Jericho Rosales umaasang hindi matatapos sa isang araw lamang ang pagkilos ng taong bayan laban sa korupsyon. Abot, mati si Jericho ha. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkakaisa ang mga taga-showbiz sa pagkukundina sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Well, ilan lang sa mga nagsalita ay sina Vice Ganda, Ann Curtis, Catherine Bernardo, Coco Martin, Vilma Santos at ang latest nga ay itong si Jericho Rosales. Nagkaroon kami ng chance na makausap si Jericho at mading ikinundina niya na hindi tama ang nangyayari ngayon sa ating lipunan. Partikular na ang nangyayaring graft and corruption sa Pilipinas. Hindi umano ito nakakatulong sa ating bansa at bagkos ay nagpupuyos ang galit ng mga taong bayan dahil ang kanilang kinikita ay agad na binabawasan ng buwis, yung pala ay napupunta lang sa ilang tao. Ayon kay Jericho, ang pag-aklas na ito ng publiko o ng mga mamayan kasama mga artista sana raw ay hindi matapos ng isang araw, isang linggo o isang buwan habang hindi umano na isa sa uli at hindi nakukuha ng mga Pilipino ang kanilang karapatan o yung ginawa nilang pagnanakaw sa bayan ay dapat daw parusahan kung sino man ang dapat parusahan. Managot ang dapat managot at walang dapat santuhin, lalo pa kapag napatunayang sila nga ay involved sa pagnanakaw. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ibinasura naman ng Court of Appeals ang motion para sa muling pagdinig sa inihain o nahinihain ng Television and Production Exponent Incorporated tape. Kaugnay ng kasong corporate infringement na sinampa ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ. Sa naging desisyon, kinikilala ng Appellate Court na hindi pag-aari ng tape ang audiovisual recording at mga jingles ng Itbulaga. At ginamit ang mga ito ng walang pahintulot mula sa tunay na may-ari. Inatasan din ang tape na magbayad sa mga sumusunod. 2 million pesos. 2 million pesos bilang temporary damage, 500,000 bilang exemplary damages, at 500,000 pesos bilang attorney's fees. Pinagtibay ang desisyong ito ang naunang hatol naman na kumikilala sa TVJ bilang lehitimong may-ari ng mga materyales sa sangkot na kaso. So panalo ang TVJ doon sa Court of Appeals kaugnay ng motion ng tape. Inanunsyo naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang mga nagwagi sa 2025 Pagcor Photo Contest sa taong kasalukuyan o ngayong taong ito. Ang tema nga pala ay Infrastructure for Economic Development. Nasa mga 4,000 din ang mga entries na tinanggap mula sa mga amateur at mga professional photographers sa buong bansa. Ito ay para sa 3 kategorya na yung conventional, mobile at drone categories. Ang bawat isa sa 8 grand winners ng conventional category nakadali ng 100,000 pesos, habang 16,000 pesos naman o 16 grand winners naman ang mobile at drone categories na nakapag-uwi ng 50,000 pesos. Siyempre, nakadali din ang consolation prizes na 35,000 at 20,000 pesos ang mga nasa conventional at mobile drone finalists. Pinuri naman ni Pagcor Chairman at CEO Altenco ang mga nanalo at binigyan ang patuloy na suporta ng Hensham sa malikhaing galing ng mga Pinoy. Naniniwala si Tenco na ang kanilang extraordinary talent na pinakita ng mga Pilipino ay pagpapatunay na ang Filipino creativity ay world class. Sinabi pa ni Tenco na ang tema ng photo contest ay nagpapaalala sa atin na ang mga infrastruktura ay hindi lamang mga concrete and steel infrastructure but lifelines of progress that connect families, fuel industries, and open doors to opportunities. Samantala, inanunsyo na rin ng Pagcor
Ang tema po naman para sa 2026 photo contest. Ang tema po ay Kids at Play. Magtatampok sa likas ng pagkamasayahin ng mga batang Pilipino at kung paano nakatutulong ang simpleng paglalaro sa paghubog ng disiplina, tiyaga at tibay ng loob. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! And speaking of kabataan, dapat talaga palakasin din natin ang suporta natin sa edukasyon. Sa kabila ng pagsuspende ng mga deliberasyon sa pambansang budget para sa sa malakas na mapagulan, pinangunahan ni Senator Loren Legarda, ang chairperson ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education, ang isang dialogo naman kasama ang mga pangulo ng mga state universities and colleges o mga SUCs. Kasama ni Senator Legarda, sina Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Finance Committee, Congressman Leandro Legarda Libiste, Vice Chair ng House Committee on Appropriations. Sama-sama nilang pinagtibay ang isang kolektibong paninindigan na palakasin ang suporta para sa mga institusyong mataas na edukasyon o higher education sa buong bansa. Dumalo rin si Dr. Shirley Agrupis, ang tagapangulo naman ng Commission on Higher Education o CHED. Ang dialogo ay nakatuon sa 12.3 billion pesos na kabuuang kakulangan sa alokasyon ng pre-higher education mula 2022 hanggang 2025 ayon sa Philippine Association of State Universities and Colleges o PASOK. Ang kakulangan na ito ay resulta naman ng paggamit ng Department of Budget and Management ng aktual na bilang ng mga estudyanteng naka-enroll noong nakaraang taon sa halip na projected enrollment na itinatakda ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o RA 10931. Sinabi ni Legarda ng ganitong kakulangan ay hindi dapat na maging hadlang sa ating mga estudyante. Hindi dapat mapigil ang pangarap dahil sa kakulangan ng budget. Ang pre-higher education ay hindi opsyon. Ito ay isang batas na dapat na maipatupad. Malugod na tinanggap din ni Legarda ang pangako naman ng Kamara na tutugunan ang kakulangan sa 2026 national budget kung saan 7.82 billion ang mungkahing kukunin mula sa Higher Education Development Fund ng CHED. 4.49 billion pesos naman mula naman sa iba pang mapagkukunan ng pondo. 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga, binatilyo arestado sa pagnanakaw ng shampoo? Wag ka kasing magnakaw ng shampoo. Samahan mo ng conditioner. Yan. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales. Boy! Kuya Angel, Calaboso, isang 18 anyos na binatilyo matapos mahuling nagnakaw ng shampoo sa isang health and beauty store sa Carriedo sa Santa Cruz, Manila. Kinilala ng Manila Police District ang suspect na si Justin Rivera na Santa Cruz nasa Tabunting sa Santa Cruz at ito'y naaresto ng gwardiya matapos sa itago palihim sa baywang 5 piraso na anti-dandruff shampoo na abot sa 2,252 piso ang halaga. Ayon sa ulat ng MPD Station 11, nakatunog ang sales clerk sa kakaibang kilos ng suspect na agad namang nagmamadaling lumabas ng tindahan nang habulin ng gwardiya at tumambad ang mga nakaw na shampoo sa ilalim ng t-shirt ng binatilyo. Dahil sa walang may pakita resibo ang suspect, kaya agad na siyang dinala sa presinto at sinampa ng kasong pagnanakaw. Ito si Boy Gonzales para sa Lisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Social naman siya, Boy. Magagandang brand pa ng shampoo yung kinuha. Matindi bang balakubak ng batang to? Baka marami ng balakubak sa akin ng pulis eh. Oo. Pero 2,000 piso may get yung kanyang... Hindi na kontento sa isa, talagang 5 na ngayon. Hindi, may conditioner naman pala. Hindi lang naman pala shampoo, Boy. Maloko na. Siguro, baka may date ito mamaya, kaya kinakailang maligo naman, magpabango ng gusto, ano ha? Pero sabihin mo sa kanya, Boy, magtawas din. Para walang toko. Salamat, Boy. Balik sa iyo, Kuya Angel. Ayan, si Boy Gonzales. Si Boy, ano ba ginagamit na shampoo? Magandang umaga, Pilipinas!
Ay mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunuto ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on tense at chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan. Aabot naman ng 8.83 million pesos na laga ng illegal drugs ang nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA sa isang warehouse sa Pasay City. Ayon sa Bureau of Customs, nakampiska nila ang 990 grams ng shabu, 1,395 grams ng high-grade marijuana mula sa tatlong hindi nag-claim ng parcel. Idiniklaro manong electronic equipment at damit ang mga parcel. Ngunit nang sumalang na sa x-ray screening, nakita ang kahina-hinalang kontrabando at agad na isinailalim naman sa canine inspection at manual checking kung saan natuklasan nga ang mga kontrabando. Nasa kustodiya na ng Bureau of Customs NAIA ang mga nakumpiskang illegal na droga, haharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang may-ari at receiver ng nasabing parcel. Pinuri naman ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang naging hakbang ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa NAIA na niya'y bahagi ng kanilang pagsisikap na malabanan ang illegal na droga sa bansa. Magandang umaga kay Dr. Yeye Manawis, ha? Yan po sa NAIA Pasay, sa Fair Cargo. Namumurong tumaas ng hanggang 15% ang presyo ng gulay sa merkado dahil sa magkakasunod na hagupit ng mga bagyo sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakadepende ang laki ng naging danyos ng mga nagdagbagyo kung gaano naman katagal iiral ang taas presyo. Tiniyak din ni de Mesa na hindi magkakaroon ng kakulangan ng supply ng gulay, lalo na ng mga highland vegetable. Samantala, wala namang nakikita ang dahilan para magkaroon ng taas presyo sa bigas matapos ang naranasang sama ng panahon. We are not expecting sudden increases sa bigas. Yung gulay, yung medyo talagang tinitingnan natin dahil ang tinamaan, of course, dito sa norte and then ito sa may bandang southern Tagalog part. So, yun yung possibly ma-affect. Normally, pag mga ganitong bagyo at lalo na sunod-sunod, mga hanggang 15% nagkakaroon ng mga increases. Pero mabilis din naman ding nakaka-recover. Magandang umaga, Pilipinas! Masantos siya kabasan ni Chikemil sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Ay magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Nevada, ha? Ma'am Evan lang, kumusta na ho kayo, ha? At sa lahat ho ng mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, good morning! Most wanted person sa bayan ng Palau Leyte na aresto naman ng kapulisan, nakumpiskahan ng shabu, baril at granada. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Naresto ng kapulisan ang most wanted person sa bayan ng Palau Leyte, illegal na droga at granada na kumpiska. Ayon kay Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Junicio Apas Jr., ang operasyon pinangunahan ni Police Major Gwen Alizon Corredor ang Chief of Police. Isinagawa ang operasyon ng PNP sa Zone 5, Barangay Kapirawan sa Naturang Bayan. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Victor 29 anyos, laborer resident ng Barangay Buray, Palau Leyte. Ang pag-aresto ay sa bisa ng warrant of arrest para sa kanyang kaso para sa kasong pagnanakaw na inisyu ng Municipal Trial Court Palau Leyte. Sa body search, matapos sa pag-aresto ng kumpiskahan ng kapulisan ang suspect ng isang improvised shotgun, 2 bala, isang pakete ng shabu, 7 malilit na pakete ng shabu at iba pang mga drug paraphernalias, isang fragmentary grenade pera, nagkakalagang 1,000 pesos. Si Victor, sinampa ng kaso laban sa posisyon ng illegal na droga, baril at granada. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jamie Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi ng mga suki natin, bakit pagka nagnakaw ng shampoo, kulong agad? Pag nagnakaw ng bilyones, ng milyones, hindi kaagad na-aresto. May suggestion ako, di ba? Pag nakawin natin sila ng shampoo, yung mga nagnanakaw ng mga milyones, baka sakaling hulihin din ho sila, no? Nang umit ng milyon, walang kulong. Nang umit ng shampoo, kalaboso.
Sa mga may lakad ngayon, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family raming compound improved alcohol. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family raming alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isang nasawi at siyam naman ang nasugatan sa panibagong mass shooting sa isang simbahan sa Michigan, USA. Ano bang nangyayari sa mundo? Ano ha? Ito, shooting sa loob po ng isang simbahan. Detalye mula kay Joy John Balarite Acol mula sa Estados Unidos. Joy John, magandang hapon dyan sa Amerika. Magandang umaga dyan sa Pilipinas, Kuya Angel. Hindi bababa sa isang tao ang nasawi at siyam na iba pa ang nasa malubhang nasugatan. At matapos ang isang panibago na namang mass shooting sa isang simbahan sa Grand Blanc Township, Michigan, dito sa Estados Unidos. Ayon sa mga otoridad, nangyari ito dakong alas 10:25 ng umaga Eastern Time sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa 4825 Macandest Road, dyan sa Michigan. At sa inisyal na ulat, isa ang nasawi at siyam ang malubhan na sugatan na ngayon ay nalalapatan ng lunas sa iba't ibang mga pagamutan. Sinabi naman ng hepe ng pulisya ng Grand Blanc Township na si William Rainey na ang suspect ay isang 40 taong gulang na lalaki at inaalam pa ang pagkakakilala nito at kung ano ang kanyang motibo sa pamamarin. Ang suspect ay nagmaneho umano ng kanyang sasakyan at ibinangga nito ang kanyang sasakyan sa harapan ng pintuan ng simbahan at lumabas sa kanyang sasakyan at walang habas na nagpaputok ng ilang rounds ng gamit ang kanyang assault rifle sa mga nagsisimba doon. Ang suspect na umano'y tubong Borton, Michigan ay binaril at napatay sa pagkikipagpalitan ng putok sa mga otoridad noon habang ito ay papatakas. Naniwala ang pulisya na mas marami pang biktima pa ang maaring nasugatan o malubhang nasawi o ano pa man sa loob ng simbahan na ngayon po ay sinasagawa ang mapping up operation dahil ito ay sinadyang umanong sunugin na nasabing suspect. Samantala, pumasok na din ang mga kawani ng Federal Bureau of Investigation o FBI, ang Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive o ATF para tulungan ang lokal na kapulisan ng Grand Blanc, Michigan sa kanilang investigasyon. Samantala, lumalabas po sa ulat po ng Gun Violence Archive o GVA na umabot na sa 324 na mass shooting ang nangyari simula pa noong Enero hanggang sa kasalukuyang Setyembre ng taong kasalukuyan. At yan ang update mula dito live sa Estados Unidos. Ako naman si Joy John Balarite Acol ng radyo natin 90.9 FM, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Joy John, pang ilang insidente na ito dyan sa Michigan? Actually, ito ang pinakamalaki ngayon sa Michigan. Yung mga nangyayaring mga shooting ay itong mga pahuldapan lang, pero ito ang pinakamalaki ngayon sa Michigan dahil ang simbahan mismo ang pinasok ng suspect. Anong simbahan nga uli yun? Ito ay ang Mormon Church. Mormon. Ang pangalan ng Mormon Church. Ito ay the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Marami bang Mormon dyan sa lugar? Tama ka, Kuya Angel. Marami ang mga Mormons dito sa Michigan. Lalo na dito sa lugar ng Macandest Road dyan sa township, Grand Blanc Township. Anong descent nitong suspect? Wala pa? Ayaw mo nang sabihin. Wala pang binabanggit ang mga otoridad dahil nagpapatuloy ang investigasyon at ngayon ay pinupuntahan ang bahay nitong itong 40 years old na suspect sa mga oras na ito, Kuya Angel. Okay. Jojon, balikan mo kami mamaya for updates. Maraming salamat. In the meantime, ingat dyan. Thank you. Balik sa'yo, Kuya Angel. Salamat. Si Joy John Balarite Acol, live mula po sa Estados Unidos. Magandang umaga, Pilipinas! Patay naman ang isang babaeng negosyante sa harap ng kanyang gasolinahan sa barangay Kamasi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktima na si Shara Ju Ampatuan, may-ari ng Pahad Gasoline Station at residente ng Sharif Abuak. Ayon sa Police Regional Office Bar, naging inspeksyon ng biktima sa
bagong tayong pasilidad nang dumating ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Isa sa mga suspect ang bumaba, pinaputukan ang malapitan simpatuan bago tumakas. Dead on the spot naman ang biktima habang patuloy na inimbestigahan ang pagkakakilanlan ng mga suspect at motibo sa naturang pagpatay. 38 na anyos din, naginang patay din sa pamamaril. Sa Santa Barbara, Pangasinan, yung asawa at saka yung tatay sugatan naman. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Malalimang investigasyon ang ginagawa ngayon ng Santa Barbara PNP sa pamumuno ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Daduin hinggil sa naganap na shooting incident sa barangay Minion West ng nasabing bayan na kinamatay ng isang ginang ikinasugat ng kanyang asawa at ama. Sa investigasyon na batid na alas 4:20 ng madaling araw, nagising ang biktima na kinilalang si Mrs. Maria Ann Rosario, 38 anyos, LGU employee at residente ng Barangay Poblacion Norte ng nasabing bayan na nakitulog lamang sa tahanan ng mga magulang dahil sa birthday ng kanyang ina. Nalimpungatan ang biktima sa pagbasag ng sliding window kaya napasigaw ito ng magnanakaw na agad siyang pinutukan at tinamaan sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Nadaplasan din ng bala ang braso ng asawa ng biktima at agad namang sumaklolo ang kanilang tatay na si Reynaldo Villanueva, 67 anyos at binaril din ito na ginagamot pa ngayon sa ospital. Ayon kay Lieutenant Colonel Datuin, may steel grills ang bintana ng bahay kaya hindi nakapasok ang suspek. Pagnanakaw ang nakikita nilang motibo sa krimen dahil matapos mabaril ang ginang ay sinabi umano ng suspek na iabot ang bag na hindi naman ginawa ng pamilya ng biktima. Dagdag pa ni Datuin ang negosyo ng mga magulang ng nasawi ay nagpapahiram ng patubuang pera. 5 basyo mula sa caliber 9mm na baril ang natagpuan sa lugar ng krimen. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 42 na makalipas ang alas 4, nagtipon-tipon naman ang mga pangunahing stakeholders sa bansa sa ginanap na Agri-Fishery Investment Forum upang ihanay ang mga pambansang estratehiya sa lokal na mga prioridad at mapabilis ang pamumuhunan sa sektor ng pangingisda at agrikultura. Sa pangungunan ng Department of Agriculture, nagtipon-tipon ang mga gobernador, mga komite ng agrikultura sa iba't ibang legislative na sangay o sangay legislatura, mga pambansang ahensya at mga development partners sa aktibidad upang magkaisang suportahan ang mga magsasaka at mga mangingisda. Binigyan din ni Agriculture Secretary Francisco Chunarol Jr. ang mahalagang papel ng kolaborasyon sa pagbabago sa agri-fishery sector. Ibinahagi rin ng kalihim na maaga pa lamang sa araw na iyon ay meron ng informal na pakikipagpulong sa almusal ng mga lider ng mga probinsya at nagkaroon ng malalim na pangako para sa kanilang mga probinsya. Sa ginanap na forum naman, tinukoy ng mga opisyal ang mga pangunahing prioridad na bilihin sa bawat lalawigan tulad ng bigas, mais at mga baboy. Gayon din ang value chain segments na nangangailangan ng suporta. Tinukoy din ng kalihim ang Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up na idinisenyo upang suportahan ang prioridad ng mga probinsya sa pamamagitan ng pamumuhunan sa infrastruktura, enterprise development at capacity building. Kinumpirma naman ni Secretary Laurel na inoprobahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtaas ng 2026 budget para sa DA, kabilang dito ang pondo na galing sa flood control programs ilalaan ngayon para suportahan ang sektor ng agrikultura. Ayan, good news yan. 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga, high value individual arestado naman. May mahigit na 300 pisong halaga ng illegal drugs ang nasamsam sa Limay Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na nasa kote ng mga operatiba ng Limay PNP Station Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Major Jimmy Albertisen ang isang high-value individual HBI sa ikinasan drug bypass operation sa Barangay Duali, Limay Bataan itong madaling araw ng weekend. Kinilala ang suspect sa alias Ryan, 37 anyos residente ng Barangay San Vicente, Oriong, Bataan. Nahuli ito matapos makabili sa kanya ang nagpanggap na bayar ng illegal na droga sa isinagawang transaksyon. Nakumpiska mula sa kanya ang 53.48 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ito ng 363,664 pesos kasama ang bypass money at cellphone na ginamit ito sa kanyang kalakaran sa droga. Sa panayam ng DCRH News,
inamin ng suspect na sa barangay Sibacan, Balanga City, Bataan, umano siya kumukuha ng droga na kanyang ibinabagsak sa bayan ng Limay. Ngayong araw ng Lunes, nakatakda siyang isilalim sa inquest proceeding ng mga tauhan ni Police Major Jimmy Albert Dicen sa Provincial Prosecutor Office para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. May paaba kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga nakututok sa atin na taga Philippine Star at mga taga Manila Bulletin, good morning! Maganda umaga din sa mga suki natin dyan sa Amerika, ha? Ay, yung isa sa Midnight Singers natin, ha? Dyan sa San Diego, California. Yung mga Midnight Singers natin, good morning. Tita Loy, Tita Cora, Tita Linda, Sir Art, Sir Manny, and the birthday boy, Junior Bao. Happy birthday, Boss Junior Bao, ha? Para ho sa mga taga Cavite. Nagdiwang po ng kanyang kaarawan si Junior Bao dyan po sa San Diego, California. Pero ngayon papunta daw sila ng Las Vegas. Ay, speaking of happy birthday din kay Admiral Mike Rodriguez. Si Admiral Mike Rodriguez ho naman, ayan, isa ho sa mga poging miyembro ng Class Mapitagan ng PMA, ha? Yan po ang original na kilabot ng mga kolehyala nung nag-aaral pa. Pero ngayon good boy na daw siya, ha? Siya ho ay abala sa kanyang mga apostolic responsibility. Boss Ige, happy birthday! Kita ho naman niya, yan po ay nagretiro na pero very active pa rin ho sa public service, lalong-lalo na dyan po sa may bandang Palawan, ha? Eto pa, nagdiriwang din ang kanyang birthday ngayon. Isa sa pinakamagaling na teacher ho namin sa nung nag-aaral ho kami. Si Engineer Damian Albete. Ayan, Engineer Dams. Engineer Albete, happy birthday. Huwag kang mag-alala, marami kang legacy iniwan. Kaya marami kong kaklase, naging engineer, nasa P6 na basta nasa ano. Ako lang yata napunta sa media. Yung karamihan, doktor. Ayun, ako konduktor. Ay dahil po sa impluensya ni Engineer Damian Albete. Mantakin nyo yung geometry, mani-mani sa amin yun. Mga trigonometry na yun, wala, barya yan. Ganon kagaling si Engineer Damian Albete. Yung mga square root na yan, pagka nag-i-exam kami, sus, may ginoo. Mabilis pa sa alas 4, walang calculator, abacus ginagamit noon. Maganda umaga, Pilipinas! Kumpiyansa naman ang SM Investment Corporation na mas mabilis nalalago ang kanilang renewable energy at logistics sa mga darating pang taon. Ayon kay Frederick Dibungco, Presidente at CEO ng kumpanya, posibleng mabilis itong lumago bagamat hindi rin katulad pa sa ngayon ng laki ng kanilang tatlong big core businesses. Halimbawa yung mga mall. Gayunman, pagtitiyak ni Dibungco, patuloy nilang itataguyod ito bilang bahagi ng kanilang strategy para sa mas matatag at pangmatagalang pag-unlad. Una nang sinabi ni Dibungco ang kanilang pag-asang maging tuloy-tuloy ang paglago ng negosyo hanggang sa katapusan ng 2025, lalong-lalo na ang kanilang investment po naman para sa renewable energy. Maganda umaga, Pilipinas! Baka may mga importanteng lakad ho kayo. Huwag kalimutan, ha? Papasalubong ba kayo pag uwi nyo ng Pilipinas? Huwag magpasalubong na imported, ha? Meron ho tayong tangerine chocolate, ha? Kumusta na kayo yung mga kakao dyan po sa lalawigan ng Quezon? Gob Helen, kumusta na ho kayo, ha? Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan para makapag-produce sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Kaya ngayon, meron na ho silang sariling brand. Available yung tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Ngayon, kung gusto nyo makita yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya.
Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Silipin muna natin ang Masbate na napuruhan sa pagkagupit ng Bagyong Opong. Nandun si Roel Saldico. Roel, good morning. Nasa Zoom, via Zoom si Roel. Roel, marahing aga. Ayan, wala kang audio, Roel. Roel? Roel? Lagyan nyo ng audio. Okay. Ayan, yan. Okay. Okay, go ahead, Roel. Yes, Kuya Angel, tayo ay nandito ngayon sa Masbate City Port, seaport na kung saan nakikita natin ang yung kilalagyan natin dito. Ito yung City of Masbate na seaport na kung saan dito nakaparada lahat ng mga barko nung na-stranded sila na hindi mo na naglayag nung bagyong si Opong. At ngayon, Kuya Angel, tayo ay alas 12 kanina ng hating gabi dumating dito sa Masbate City upang tayo ay tumutok sa mga bayan na apektado nitong bagyong si Opong, na kung saan ay ang Masbate ay nagdeklara na ng state of calamity at walang pasok sa loob ng isang linggo ang mga paaralan, elementarya at sekundarya. Maging ang price freeze sa Department of Agriculture ay ipinapatupad na ngayong araw. At ramdam din dito na walang supply ng kuryente, supply ng signal ng komunikasyon sa mga cellphone at ito yung ating pagtutok dito sa Masbate. At ang Philippine Coast Guard naman na dito sa Bicol Region ay patuloy ang ginagawang clearing operation at syempre yung kanilang pagtulong at pagsiguridad sa mga ayuda na darating dito sa Masbate, sa lalawigan ng Masbate. At makapalim natin ngayon si Lieutenant Junior Grade John Luis Sibayan, ang komanda ng Coast Guard Station Masbate. Ating makapanayam. Sir, kumusta ang Masbate po? Ngayon po ay patuloy po ang clearing operation ng Philippine Coast Guard. Ating pong kasama ngayon si Kuya Angel. Kumusta po ang Coast Guard sa pagtulong niyo po sa lahat po ng mga bayan dito sa Masbate? Magandang umaga, Sir Angel. Sa ngayon, sir, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong natin sa probinsya ng Masbate. Actually, isa tayo sa mga nag-assist sa repacking ng goods at nag-assist din tayo sa pagpapadala. And at the same time, yung yung clearing operations natin tuloy-tuloy with the province of Masbate. At syempre sa pamumuno ng ating komandante, si Admiral Gavan, Philippine Coast Guard, at ang ating regional commander na si Commodore Roldan. Andito po ang Coast Guard tuloy-tuloy na tutulong sa ating mga nasalanta ng bagyo dito sa Masbate. Apo. Kuya Angel, may tanong kayo kay Lieutenant Junior Grade Sibayan. May mga flooded areas pa ba dyan, Roel? May underwater pa? Sir, sa ngayon, sir, as per monitoring, sir, wala na tayong flooded area, sir. Pero yung mga yung mga debris natin na gawa ng bagyong Opong, tuloy-tuloy pa rin yung clearing operations natin. So clearing na tayo, gaano pa karami ang nasa mga evacuation center? Sir, yung datos niyan, sir, hindi ko mabigay eksakto, sir. Gawa na ang merong hawak niyan ay yung PDRRMO natin, sir. Oo. Kumpleto naman tayo ng mga gamit na na-deploy. Saan kayo nanggaling yung tropa ho ninyo? Yes, sir, yung natin, yung tropa natin ay galing sa regional, sir. Regional. At the same time, meron din tayong tulong galing sa ating headquarters, sir. At meron tayong ipapadalang desalinator na makakatulong sa mga dito sa probinsya ng Masbate para makakuha ng maayos na malinis na tubig. Oo. Usually pagka ganyan, Lieutenant, gaano kayo katagal na nag-ooperate sa isang area? Sir, wala tayong oras, sir, sa pag-ooperate, sir, hanggat kailangan ang tulong natin ng probinsya, sir.
Oo. ready tayong tumulong, sir. Ilan kayong dumating dyan, Lieutenant? Sa ngayon, sir, meron tayong 110 na dispatch 110. na Coast Guard personnel all around Masbate, sir. Ano yun? May initial pa lang, may parating pa? Yes, sir. Meron pa tayong paparating na tropa, sir. Okay. Na galing ng region, sir. Oo. Sir, kasama namin ang buong bansa sa panalangin para sa inyo at sa inyong mga pamilyang iniwan. Ano? Alam namin, may mga pamilya rin kayong iniwan. Saludo ho kami dito sa inyong sakripisyong ginagawa ngayon para po sa ating mga kababayan. Ingat po kayo dyan. Yes, sir. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Oo. Roel, Roel, paano nga pala Roel, paano ho yung mga areas na hindi pa ma-penetrate? Ngayon kasing pangalawang araw na ngayon ang ginagawang clearing operation. Simula nung nakaraang Biyernes at Sabado ay talagang puspusan ang kanilang ginagawang pag-clearing operation. At halos 12 bayan ang apektado dito. Yung mga mainland na mula sa Masbate City, Mubo, Uson at Katayngan area at Esperanza, maging sa may bahagi naman ng Aruroy, Masbate. Talagang ito, Kuya Angel, ating ikutin ngayong araw na ito. Talagang halos ang area ng Masbate ay nabigla sila dahil nga ay pag-ikot ng bagyo na hindi na inaasahan ay parang super typhoon ang hangin na kanilang naranasan dito sa lalawigan ng Masbate, Kuya Angel. So yan na, Kuya Angel, ang ating mga update mula dito sa lalawigan ng Masbate na tayo ay patuloy sa pag-iikot sa mga bayan apektado ng bagyong Siopong dito pa rin sa ating special coverage na ginagawa sa pag-iikot sa mga bayan sa Masbate. Mula dito sa lalawigan ng Masbate, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos, Roel. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya ako minsan talaga nakakaingit ng ibang bansa. Di ba ang Taiwan, tinamaan din, lakas. Ang bilis na recovery nila. Hong Kong, di ba, tinamaan, may mga nasira pang mga hotel. Pero yung hotel siguro, it will take time para ma-recover. But overall, ang Hong Kong, ang Macau, after few days, balik na sa normal. Parang hindi tinamaan ho ng bagyo. Pagdaragdag ng pondo ng DSWD para mula sa flood control project, suportado naman ni Senator Erwin Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pasaris 28. Raymond, good morning. Suportado ni Senador Erwin Tulfo ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan ang pondo ng DSWD mula sa flood control project sa susunod na taon. Para kay Tulfo, mas mainam na mapunta sa mahirap ang pondo ng flood control kaysa sa mapunta sa bulsa ng mga DPWH officials, contractors at iba pang politiko. Katwiran ng senador, pag DSWD ang pondo, diretso sa mga tao at hindi na nahawakan ng mga politiko, kontraktor ang pera. Si Senador Erwin na nagsilbing dating kalihim ng DSWD. Maliban sa pagdadagdag sa pondo ng Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS, ay dadagdagan rin ang pondo ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Ang AICS ay isang programa ng DSWD para sa mahirap for emergency purposes tulad ng pambili ng gamot, pambayad sa ospital, palibing, pamasahe at iba pa. Ang SLP naman ay pangkabuhayan na 15,000 pesos na ibinibigay ng DSWD sa isang komunidad para may pagkakita ng mga tao doon. Una nito inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ilipat sa DSWD ang 36 billion pesos mula sa 250 billion pesos na flood control project para sa 2026. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. 2 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa, kasama na natin. Dan, maganda yung lagay ng panahon natin. Sana nga magtuloy-tuloy ito. Good morning, Dan. Yes po, good morning po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon na maaaring maging bagyo sa mga sunod na araw. So magpapatuloy itong generally fair weather ngayong araw sa Metro Manila at malaking bahagi pa ng ating bansa, dala ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. Pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms, especially dito sa silangang bahagi ng Pilipinas.
Sa sea condition naman natin, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang maranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Hanggang kailan to? Buong linggo, Dan? Opo, magpapatuloy naman po ito for the rest of the week. Pero towards the end of the week na itong area ng Cagayan Valley, Aurora, mostly eastern section ng ating bansa, asahan po natin yung mas magtatagal na makulimlim na panahon dulot po ng easterlies. Easterlies na yan, ha? Hindi yan buntot ni Opong, ha? Wala, basta si Opong, wala na. Hindi po. Okay, sige. Thank you, Dan. Maraming salamat. Thank you po and good morning. Si Dan Villamil mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako, alas 5 na po ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoferrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga kwento kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoferrin plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nakaka-achieve tayo ng magandang pahinga. Ayan. Siyempre, pagka magandang pahinga, pinabukasan, may sigla ka para harapin ang mga panibagong hamon ng buhay. Ayan. Ha? Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. At kung may mga katanungan pa po kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, ha? Bagamat ito ay available sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug, at Curamed, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:01 ang oras sa buong Kapuluan. 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Ngayon po ay Lunes, sa 29 tayo na Setyembre 2025. Walang nakitang flood control ghost project sa Davao nang magtungo doon ang ICI o Independent Commission for Infrastructure. Congratulations kay Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao City. Kong Sid, may buntag. Good morning. Hello, Angelo. Mayong buntag. Good morning. Good morning sa lahat. Oo, happy di mo pikatan itong mga nag-intriga nga na po sa mong area. wala yung makita kaya wala may budget. Dili, what they insinuate is prior, the previous administration. Ang sinasabi, baka meron ding mga ghost flood control projects. So kahit doon, wala nakita. Wala. Very strict kasi kami doon eh. At saka if you will notice sa mga probinsya, lalo na sa malalayo, medyo nandoon pa yung honor system ng mga empleyado natin, lalo na sa taga-DPWH. So in fairness, hindi lamang sa lahat ng mga taga-DPWH merong problema, no? May makikita ka pa naman mga magagaling na empleyado. Saka very strict sila doon, mga inspector na stricto pa. Okay. Kong, what about 2026? Kayo kasing mga eksperto dyan, ilumusot na ho sa Kamara, ano ha? Sa committee pala, sa committee. Yung pondo. Committee ba o sa buong plenary? As of now, committee pa. Committee. Okay. Plenary right now, ongoing. Ongoing sa plenary, okay. Yeah, ongoing na plenary. Ang pangako kasi wala nang insertion. So, ano nakita ho ninyo, Kong? Hopefully wala nang insertions. At saka what is very important is transparency. Actually, insertions per se is not necessarily bad, no? Mm-hmm. Ang mahirap lang kung mag-i-insert ng projects na wala talaga sa plano. Okay. What I mean is, di ba yung lahat dapat kung anong, kahit sa private sector, kahit sa pamilya, bago ka mag-insert, o bago ka maglagay ng budget mo, nandun, may plano yan. Mm-hmm. Sa atin, meron tayong Philippine Development Plan, 25-year development plan na sinusundan. Then meron tayong medium-term development plan. Ang problema kung insert lang ng insert, ang biro namin dyan is contractor-friendly project, hindi development
oriented project. Yun ang malaking problema. Hindi, in the first place, di ba kaya nga zero budgeting tayo, di ba? Line item ang mga pagbabudget. Bakit yung mga priority na kasama doon sa National Development Plan, kailangan pang i-insert? Wala. Ganitong nangyari. The worst, they started katakot-takot insertions 23, then 24, lumala na, mas lalo na itong 25. Ang trend ng hilo, ganito, yung binibiro nga kita last time na mas mabait sa time natin. During our time, sumusunod talaga plano. Ang ngayon, ginawa nila, di ba, meron kang ready for implementation projects, program na yan, nakaprogram na. Ang ibig sabihin yan, programmed expenditure. Dilipat nila saan program. Pagdating saan program, so yun yung mga priority projects na lipat saan program. Yung pondo o yung tinatawag natin sa budgeting na fiscal space, pinalitan nila ngayon. Yung pinalit, yung mga... Singit. Singit. Karamihan. Pero sige talaga, ang problema, wala talaga yun sa... Wala sa plano. So kung yung flood control project mo, wala sa plano, baha talaga abutin nun. Pero meron nga iba, nasa plano na yung flood control, nadamay pa dito sa mga goose. Di ba? Yes. Ang masakit is the big ticket projects, yung flagship projects ang tawag, pinalitan nila lahat ng maliit. So ang term dyan, gichap-chap. Oo nga eh. Kapansin-pansin, di ba, karamihan sa mga project pala na nadali dito, less than 100 million. Kasi pag 100 million, dadaan ang bidding sa regional office. I think yun yung purpose. Yung purpose. Maliliit yung project para mahawakan nila yung... Oo, hanggang district engineer na lang. Yes. And these are very prevalent. 2024 and 2025, dyan mo talaga makita. Kahit dyan lang, isa-isahin mo dyan, 23, 24, 25, halata masyado. Bakit nga kinonsinti ng COA? Kasi kung sasabihin nilang ngayon lang nangyayari to, 23, 24, 22, 23, kitang-kita na nga eh. I think may mali rin sa procedure sa COA kasi post-audit sila, nawala na yung pre-audit. Naalala mo nung araw, meron pang pre-audit. Yes, post-audit lang sila. So yung post-audit, sa dami ng transactions, I think pinaka-latest nila na audit, 2023 pa eh. Yung annual audit report nila. Kasi ang kinakatiwiran nila yung COVID. Ang tagal-tagal na nung COVID eh. Di ba? Anyway, Kong, kaya kami napatawag, isa ho sa mga malalaking issues talaga na gusto nating maliwanagan, accounts payable. Nagpapile up ang ating accounts payable. Kaya ba nating bayaran pa yung utang natin? Yan ang pinaka main question ko sa 2026 budget last week pag present sa budget ng DBCC. So what is Development Budget Coordinating Committee? Sila yung gumagawa ng budget. These are composed of DBM, Department of Finance, NEDA, DepDev na ang tawag ngayon, at saka yung Office of the President. Ang point ko is in 2022, yung mga accounts payable natin nasa mga 200 billion pa lang. Ngayon, sobra na 1 trillion. Magkano ngayon? Sobra 1 trillion. 1 trillion ang accounts payable? Accounts payable. At saka dalawang klase na accounts payable. May accounts payable ng previous years at saka may accounts payable to be paid in succeeding years. And it's increasing. I-admit naman nila na it's increasing since 2022 hanggang ngayon. Dapat kasi may sinusundan tayo na medium-term financial framework. Dapat sinunod nila yun. Hindi nasundan. At saka yung medium-term financial framework na yan, may approval, may resolution sa both houses. Teka muna, binibida ng Department of Finance na nakakabayad naman daw tayo. Ano bang binabayaran natin? Baka interest lang. We are now in actually matagal-tagal na to, sa vicious cycle na tayo. Yung utang, ginagamit pang bayad ng utang. Naabutan mo na yan. Oo. So ngayon, saan nga natin kukunin yung pambayad ng 1 trillion? Actually, kasama yun sa budget, pero accounts payable siya. Oo. Magkano, ilang porsyento ng budget natin ang accounts payable?
yung during the deliberation, parang ang presentation nyo, 10% yung accounts payable in previous years at saka 18%. So 28? Ang accounts payable in the succeeding years. So 28% ng budget natin goes to payment ng utang? Ganyan yun. Ganyan yung estimated accounts payable nila. Kasi pinapa-present ko eh. Padala ko mamaya sa iyo kasi the day after day 1, pagkahapon nung deliberation, nagawa ako ng press release para i-summarize ko. Padala ko mamaya sa Sige, please, para mas detalyado, ano ha? Ay, ginoo ko. So, kung ganito kalaki ang magkano uutangin na naman natin? Aakyat na naman. So, parami yung utang dahil nga yung ating importante at priority projects na nasa program, nilipat nila sa program. Yun yung impact. Para magamit yung importante ang program, utang ka talaga doon kasi wala man tayong new sources of revenues, utang. Hindi. So, ang bilis ng pag-akyat ng utang, Angelo. Yun nga, yun ang hindi nila nakikita. Sasabihin nila, hindi, ano naman yan sa flood control. Problema nga, inilipat nga yung pondo para doon sa mga big ticket projects na katulad ng mga infrastructure, tapos inilagay doon sa flood control na mas madaling naibulsa. ang masakit yung foreign assisted projects or isa pa yun. Ang dami nilipat doon sa program. Very very insulting yun para sa atin kasi humingi tayo ng loan, nag-apply tayo. Saka yun may proseso. Meron na yung project feasibility study, may master plan yan. At saka may evaluation yan, may rating yan bago yan ma-approve. Then pagka-approve, nagbibigay pa tayo ng sovereign guarantee. So, it's very tama nga talaga, imbestigahan at kasuhan yun kung sinong gumawa ng mga yan. Oo. Sana, Kong, huwag kayo magsawa na ma-monitor ito, ma-follow up to kasi ang laki. Ang laki na nung... Ay, always. Padala ko kagad sa iyo. Ay, sus ko, Ginoo. Padala ko yung summary. Sige, amping Kong ha. Ingat po, ingat. Okay, salamat, Angelo. Dagang salamat. Si Congressman Sid Ungab ng Davao City. Ayun, lumalaki ho yung accounts payable natin. 28% ng national budget mapupunta sa pagbabayad ng utang. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga doon sa mga nangongolekta ng payment para sa ghost receipts, ha? Buhay pa kayo? Mga langya kayo? Oo. Dapat isa ito sa mga silip ho ng pamahalaan, ha? Yung mga nangongolekta para doon sa mga ghost receipts. Ghost receipts na nga, ghost collection pa kayo. Di ba? Hayaan nyo sa mga susunod na araw iisa-isahin ho natin ang mga pangalan itong mga hinayupak na ito na nangungulekta doon ho sa mga negosyante dahil inakusahan nila na ghost receipts daw ang fake receipts daw ang inisyo. Noong umpisa magandang takbo baka launa, di ba, ng laban? Ghost receipts to my mansion. Magandang umaga, Pilipinas! Negosyante mula sa Angkana Pamilyang Patuan, pinagbabaril patay sa Barangay Kamasiang Patuan, Maguindanao del Sur. Detalye na balita, follow up mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum Kuyang Angel. Palaisipan para sa lahat ng mga nakakilala kay Bay Shara Joe Ampatuan kung bakit ito dumanas ng karumal-dumal na pamamaslang sa umagitan ng pamamaril patay. Samantalang isa lamang umano itong simpleng negosyante sa lugar, mabait at nalalapitan ng mga nangangailangan ng tulong. Ayon sa ilang malapit na kamag-anak ng biktima, wala silang nakikitang dahilan kung bakit humantong sa brutal na pamamaslang ang kanilang kaanak na si Shara Joe Ampatuan. Bata sa report ng Ampatuan Municipal Police Station, pasado alas 5 ng hapon nitong linggo, habang nag-supervise ang biktima sa bisinidad ng pag-aari nitong Fajad Gasoline Station sa Barangay Kamasi, nang biglang dumating ang riding in tandem sa isang kulay pulang single motorcycle at walang awang pinagbabaril ang biktima. Dead on the spot ang biktima na miyembro ng kilalang pamilya Ampatuan mula sa bayan ng Sharifaguac, Maguindanao del Sur. Sa kasalukuyan, patuloy na nangangalap na impormasyon ang mga investigador ng Ampatuan Municipal Police Station sa kung sino ang mga gunmen at kung ano ang motibo ng krimen.
Mula sa Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Mamaya, makakausap po natin ang magandang sekretary po ng Department of Trade and Industry. Pero in the meantime, para ho sa mga may lakad, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang DZRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 5:16. Formasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 5 na umaga. Maya-maya makakasama natin si Secretary Cristina Roque mula po sa Department of Trade and Industry. Mga bata daw ng Ticao Island sa Masbate na nasalanta ng bagyong Opong. Isa sa ilalim sa psychosocial at stress debriefing ng DSWD. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Bukod sa mga food at non-food items ay nagbigay ng psychosocial at stress debriefing ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga batang nasalanta ng bagyong Opong sa lalawigan ng Masbate. Ito ayon sa DSWD ay para matiyak na mabigyan ng gabay ang mga bata sa pagharap sa stress at traumatic na karanasang dulot ng malakas na bagyong tumama sa lalawigan. Sa pangunguna ng mga registered social workers ng ahensya, isinagawang iba't ibang structured activities para sa mga bata at pamilya na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Sa pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Masbate kahapon, inatasan ito ang Regional Office 5 na tiyaking may child-friendly at women-friendly spaces sa mga evacuation centers na ligtas at protektado. Kahapon ay mahigit 500 kahon ng family food packs ang ipinamahagi ng DSWD sa mga residente sa 4 na mga barangay na matinding naapektuhan ng bagyong Opong sa Island Municipality ng San Fernando sa Ticao Island sa Masbate. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. At dahil ngayon nga po ay nasa recovery stage tayo ngayon, isa ho sa mga tinututukan din ng Department of Trade and Industry ay masiguro na walang overpricing. Napakaaga pong sumugod dito sa studio ni Secretary Cristina Roque kasama si Marcos. Kakala nyo kung sino Marcos kasama. Si Attorney Marcos Valdez na Assistant Secretary and Supervising Head ng DTI E-Commerce Bureau. Secretary, good morning ho sa inyo. Thank you for joining us this early. Good morning po, Angel, and salamat sa pag-imbita nyo dito sa amin, and we're very happy to be here. Kita naman ho ninyo, nasa recovery stage ho tayo ngayon, kaya up and in action kaagad si Secretary Cristina Roque. Yes. May mga areas tayong under state of calamity, di ba? Yes, meron po. Yung sa, of course, yung minention yung sa Ticao, Masbate, the entire Masbate, and also yung iba hoy sa Aklan po, naka-price freeze po sila ngayon. So this means that lahat ng prices ng basic necessities and prime commodities, hindi ho gagalaw yung presyo. Dapat kung ano yung presyo na sinet ng DTI, yun po yung presyo niya for the next 60 days. Ano yan, food? Yes, opo. Yes, basic necessities and prime commodities. May list po ang DTI na nakapaskil yan sa lahat ng mga supermarkets at saka lahat ng mga groceries at saka palengke. Meron po yan. Ayan. Then sa negosyo centers, meron din yon. Tapos dun rin sa website ng DTI, nakalagay po yon. Paano yung pang construction material ng mga flood control sec? Masyado mainit ang Di ba kasama yun kasi kailanganin natin ng yung mga pang repair ng mga bahay nila. Kasama yon sa price freeze. I-check po natin yon. Pero ang alam ko na basic necessities and prime commodities yon. Mostly, if not all, food po ang kasama sa price food muna. freeze. Okay. Yes. Sa ano pati gasolina?
Kasi nasa DOE naman yun, di ba? Yes, opo. Okay. Ano nakikita ho ninyong ayuda ang pwede nating extend doon ho sa mga maliliit na mga negosyante? Yes, magandang tanong po yan, no? Of course, doon sa every time na may calamity na apektuhan mga tao, na apektuhan ang pagpasok ng pagkain and all that, no? But hindi nila napapansin na apektuhan din ang mga negosyo. Totoo. So sa DTI, through the SB Corp, that's the bank that's attached to DTI or nasa DTI po yung bangko na yun. Meron tayong Enterprise Rehabilitation Fund. Ipapakita lang po nila through picture yung damage sa kanila, meaning small damage, medium damage, or high damage, at ipapakutangin na po sila. So we have pautang po from as low as 5,000 all the way to 10 million pesos para dito sa Enterprise Rehabilitation Fund. We have also set aside 2 billion pesos worth for this fund para in case may calamities or masalanta sila ng bagyo or other mga hindi natin inaasahan na calamities, pwede nilang mapuntahan to. So they need to just go to sbcorp.gov.ph and pwede na po silang umutang through online. Basta kailangan license yung negosyo nila. Yes, kailangan lang they're registered and they're compliant sa mga government permits na kailangan. That's all that's needed. Wala po itong collateral. Ang SB Corp is GAA-funded? Is a bank po. That's attached agency ng DTI, meaning it's being managed by the DTI. Pero ang pondo ho niya nanggagaling sa DBM po. Sa GAA. Yes. Ma'am, sana yun, nagdagdagan natin ng pondo. Nadagdagan po yan. Talaga? Yes, opo. Yes. Because in the past years, hindi po siya nagagamit kasi ang hinihingan sila ng collateral. Ngayon, from 10,000 or 5,000 all the way to 10 million, these are non-collateralized loans already. So we make it easy for the MSMEs, for the micro, small, and medium enterprises para sila makautang. Kasi alam naman ng ating gobyerno na itong mga MSMEs ay wala silang collateral. So this is for them. Pero utang na loob naman ha, kayong mga nangungutang, magbayad naman kayo. Yes. Hindi kasi pag hindi kayo nagbayad, maapektuhan yung iba pang mangungutang sa susunod. Yes. Actually, binibigyan nga natin sila ng 1 year po, 1 year no payment of principal and interest para lang po makausad ang negosyo nila. Ayan. Yes. Isa pa sa mga dapat nating mahabol kasi mukhang may deadline yata yung registration ng Trustmark registration. Yes, opo. Itong Trustmark, ang deadline po niya ay December 31, 2025. This year po. So we have extended the deadline of the Trustmark para po at least kahit papano they have enough time to register. Okay. And who should register? Sino-sino kasama dapat? Lahat ng companies or mga negosyantos that are doing online businesses. Kasi yung e-commerce platform natin, kailangan po natin maprotektahan yung mga consumers. Kasi ang dami na pong fraud, ang dami na pong mga items na binebenta sa online that don't pass through the standard set by the DTI or masyado silang may mga diferensya or fraud sila. So kailangan natin maprotektahan yung consumers kasi yung consumers nagbabayad ng mga hard-earned money nila to buy items online. Naku, sinabi nyo pa, Sek. Meron nga nung isang araw na tumawag sa akin. May i-deliver daw sa bahay. Sabi ko, bakit magdi-deliver? Wala naman akong in-order na ganyan. Diba? So, ito ho, paraan para masugbo natin itong ganitong klase ho ng mga kalokohan. Yes, correct. Kasi kung minsan, diba, example lang, malapit na rin yung Pasko. Let's say yung Christmas lights. Ang dami na pong nasusunugan dahil sa Christmas lights na yan. So, DTI needs to put a seal to make sure that yung mga consumers can see, okay, may Trustmark ito. So, kahit papano, approved to ng DTI. Safe po ito. It's just like FDA. Di ba may mga gamot tayo na FDA approved, may gamot na hindi. So, kung ikaw ang consumer, you have a choice to choose kung gusto mo FDA approved or hindi. Okay. Balikan natin mamaya yung Christmas light check ha. Dito muna tayo sa Trustmark. Yung sinasabi nila, dagdag barrier na naman yan.
siyempre, papasanin ng consumer yan, tataas ang presyo namin. Hindi po. Sa mga micro po, this is free. Meaning, ayun! Those po, actually 90% of the business sectors na dito sa e-commerce platform is micro. So the 90% of them is free. Libre po ito para sa ating mga merchants. Okay. So this also gives a chance for the merchants to become credible kahit nag-uumpisa lang po sila. Imagine po, nag-uumpisa ako, legit ako na gusto magnegosyo. Kaso, kulang yung puhunan ko. So, sakto lang. So, ibibigay po ng gobyerno ito sa kanila na they will now become legitimate by having the trust mark. So, libre po itong para sa lahat ng mga consumers. So, they have nothing to pay po for this trust mark. Okay, para ito sa mga yung mga maliliit, mga micro. Yes, yung mga micro po that have an asset size of from let's say 1,000 all the way to 3 million pesos po. Micro pa, 3 million na? Yes, yun po ang micro. So if you have inventory, kasi asset po rin po yung inventory up to 3 million pesos po, you are free. Oo. Hindi, at saka itong registration, again, ang layunin nito para mahabol. Yes, diba? Yung mga dispalinghado. Ma'am, paano nga pala mag-register? Okay. Online. Nandito po si Asik Marcos para i-explain niya yung detalye ng yung procedure, lalong-lalo na halimbawa kung ikaw nag-uumpisa pa lang, kasi ngayon talaga, ang dami sa ibang bansa nga, nagsara na ibang mga mall, di ba? Dahil sa mga online platform. So, paano yung registration, Asik? Pero sir, pwede bang ko muna yung small enterprise? Yung small enterprise po, 500 pesos lang po. Ang 500 pesos po ang registration for the small enterprises. Itong small enterprises, that's from asset size naman of 3 million plus to 10 million pesos. So, 500 pesos po ang registration. Baka naman every transaction nyo, kargahan nyo ng 500. Singilin nyo, sabi hindi 500 kasi po 500 pesos lang. Yes. And then po, we are the cheapest in the entire, actually, all over Southeast Asia and ASEAN po, meron na po itong trust mark. Nahuhuli na po tayo. Okay. And even sa US and even sa EU, meron na po ito. Oo. Tsaka again, it's for protection of the consumer. Exactly. For protection for consumers. Anong issue dun, di ba? Exactly po. Yun yung nagiging namin, na we've got it so low and ditong micro, libre po. Tapos sa large enterprise where they have 30 million to 100 million in asset, ang babayaran po nila is 1,000 pesos. May barya-barya yun. Huwag na kayo magreklamo. Di ba? Okay, dito ho tayo sa procedure ngayon. So far, ilan na bang nag-register? As of Saturday, sir, meron tayong 20,000 registrants. 20,000. Ilan ang ating online vendors? We're expecting nasa 800 sila. 800,000. Yeah. Dapat nag-register 20 pa lang. 20 pa lang. Ay, mga buwisit kayo, ha? Gusto nyo maghanap buhay, ayusin nyo yan, ha? So, ibig sabihin, marami talagang chances na may makapanloko. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Kasi hanggang ngayon, ayaw pa magpa-register, eh. Yes, sir. Diba? Anyway, so, paano yung, baka naman nahihirapan sila sa procedure. The registration process, because online business nga, so the registration process is all online. Okay. So, pupunta lang po tayo sa trustmark.dti.gov.ph. Trustmark, para hindi mahirapan nyo, baka sabihin nila, ang bilis-bilis. Abagalan ko. Trustmark.dti.gov.ph. Okay. O punta sila sa website ng DTI, hanapin nila yung Trustmark. Apo. Ayun, para mas madali. Okay. So, type lang DTI Trustmark, you will be brought dun sa website po ng registration natin. Okay. Tapos susundan lang po yung mga requirements doon. Ano yung mga requirements? If you're a registered business, you have your SEC, you have your business name or your CDA, and then your BIR registration. Ililista po ninyo kung saan website po kayo nagbebenta. And if you are selling a product that's regulated, you have to upload po yung mga lisensya nyo ng product ninyo. Tapos hintayin lang po ninyo, we'll be evaluating and then we'll let you know kapag approved na po yung Trustmark application. Gaano kabilis ang approval? We've given DTI ourselves 7 days po para 7 days. Bumalik po. Upon filing, 7 days. Doon malalaman kung may kulang silang dokumento. Apo, and then pag may kulang po, we will let the applicant know para makapag-comply po. Sa mga micro vendors, anong kailangan natin? Yun din po yung kailangan nila. Meron po tayong Barangay Micro Business Enterprise Registration. Yun po yung sinasabi ni SEC na up to 3 million yung asset size. Madali lang din po mag-apply. Online din po yung application nun. Kung wala naman pong online
system, pwede naman pong pumunta sa ating mga negosyo center. Doon po sila ma-assist. Hindi, paano yung halimbawa na sa mga, kumpara natin sa talipapa, yung mga bila-bilao lang, pero ang capitalization nasa mga 10,000, 20,000, wala usually business registration yun. Paano yun? Kailangan po nilang magka-business registration. Kasi us being the government, we need to legitimize rin po yung mga negosyo. Whether maliit ka, dapat kung gusto mo talagang umasenso, magparehistro ka. And then from there, they can go to the negosyo centers. We have 1,300 negosyo centers nationwide po that can really help them get this going. Tapos pag rehistrado na po kayo, pwede rin kayong umutang sa SB Corp kasi now you are a legitimate business that does legitimate selling activities. Also. So you can go now to avail of the loans also that are given by the Department of Trade and Industry. Pangunahan ko dyan, Saka. Meron akong pamangkin. Dati naglalako lang ng pastillas sa mga kapitbahayan niya. Masarap yung timpla Tapos sabi niya, gusto ko kasi dumating ang panahon na makapagbenta na rin ako sa mga mall. Sabi ko, punta ka ng negosyo center. Yes. It took him siguro mga 3 months bago sumunod, nag-comply. Realize niya na walang mangyayari sa kanya. Pumunta ng negosyo center. Ngayon, nasa mga mall na. Exactly, sir. Di ba? Exactly, Angel. Tapos lahat, meron rin kaming trade fairs nationwide that is also free. Yes. We give all those avenues to all the MSMEs that want to actually join and showcase their products. At nag-iimbita po kami ng mga wholesale buyers, retail buyers, restaurants, cafes, at saka hotels for them to see what we have to offer. Ang dami na pong nakakabenta doon ng malaki. Bukas yata may pipicture din akong trade event Okay. Nakaschedule na rin bukas. Itinawag ni Burns Anyway, so sabihin, yun yung point natin. Hindi lang DTN tutulong. FDA. Yes. Diba? Sa mga food. Yes. Nandyan yung negosyo center, assist sa inyo. Diba? Para makakuha. Even loans po. Yes. Tapos DUST. Para doon sa kung halimbawa food, yung tawag dito, shelf life. Lahat yung tinutulungan ng mga negosyo center natin. Ma'am, magkano budget na negosyo center? Actually, pagkatapos po, may budget hearing kami ngayon. So, yun ang dinidepend namin ngayon. Actually, sa mga policy makers natin, yan ang pondohan nyo. Yes. Diba? At saka yung anong tawag, ma'am, yung meron kayong SSF, Shared Service Facilities. Opo, ma'am, meron yun din ba? kami. Dinagdagan din na lang pondo? Yes, meron din yun. Pero dinidefend pa ho namin. So pag natapos huwag na i-defend, ma'am. Dapat nga. Magkano, ma'am? Ang hiningin natin. Basta malaki. Basta pag na-defend po yun, pupunta ko ulit kami please, dito pero pakiusap po natin, itong pondohan natin, SSF, yung shared service facilities, at saka mga negosyo center. Yes. Maniwala ho kayo, pagka ganyan hong direksyon, mas maraming mauunlad na negosyante Pilipino. Correct. Yes. Teka muna, balikan natin na ASEC yung binabanggit mo kanina na registration. So, yes, sir. Magkano yung minimum na dapat magrehistro? For micro enterprises, free po yung babayaran. Hindi, pero magkano yung capitalization? Up to 3 million po asset From? size. From 0 to 3 million, yun yung asset size nila. And then 3 million and 1, up to 15 million SEK yung Paano lang, for the small. Kung barangay permit lang yung kanila, paano? Meron po tayong kailangan mag-register po sa Barangay Micro Business Enterprise. Okay. Doon po yung magiging batayan natin for the registration under the BMBE law. Paano yung tax, yung BAR registration? Kailangan po tayo mag-register. Kailangan yan. Ayan, oo. Ang best po nila is to really go to the negosyo centers because may certain amount of asset din ang micro enterprise na tax-free po sila. So it's really best for them to go to the negosyo centers. But dito sa atin, yung sa Trustmark, yung pinag-usapan nga, from capital of 1,000 all the way to 3 million, free po ito. So to all those that are selling online that belong to the micro enterprises, free po ito. Wala po kayong babayaran. And again, wag natin iisipin na pahirap ito, dagdag na red tape. Hindi po. Ito ay assurance para sa mga buyer, sa mga consumer,
legitimate po legitimate, protektado sila, di ba? At saka gusto rin natin maging legitimate na negosyo. At legitimate na nagnenegosyo. So, and legitimate na negosyante. Kasi in the e-commerce platform, hindi naman lahat ay fraud. Hindi naman lahat manloloko. But we need, ayaw rin natin na mabilang all of us na hindi na nila alam sinong manloloko at hindi, right? So, we want to separate all the legitimate from those that are not. Paano nga pala yung mga foreign e-seller? Kailangan din po nilang mag-apply for mamamonitor po natin through this mechanism po. Okay. May paraan din ba na ma-determine natin saan ba talaga nanggagaling yung mga products? Under the Consumer Act po, kailangan pong ilalagay doon yung source ng products. May disclosure talaga. Oo, kasi baka mamaya mag-import, bibili ka online ng mga Christmas gifts, tapos mataas palang lead content. Di ba? Kasi sabi nila, galing lang ito dito sa local market. Di ba? Oo. Anyway, siguro sa ibang pagkakataon, Sek, mapag-usapan natin yun. Huwag na kayo pumunta dito sa studio, pwede naman online. Hindi, okay na. Maganda nga yung ganito At least face-to-face din. Kung hindi, via Zoom na lang tayo, nakakahiya sa inyo. Sek, aga-aga niya may pinagigising. Ay, malo, magbigay ka dito ng kape, man lang. Wala man tayong kape tsa, di ba? Anyway, last point, Sek. So, may program na ho tayo ngayon para sa mga Christmas decors, lalo na sa Christmas lights. Yes, of course. Actually, yearly naman po, meron kaming check dyan. No? And we really have a department under the DTI, which is the Consumer Protection and Fair Trade, na nag-check po talaga nito. Not just the Christmas lights, but all the products na pumapasok po sa atin. The reason also why nag-establish kami ng Trustmark, kasi sobrang dami na ho ang nagre-reklamo. Maraming nagre-reklamo sa mga below standards na mga, let's say, appliances or mga produkto. Pati appliances? Opo, madami. Bakit may nagdi-deliver na ba ng online ngayon ng appliances? Opo, marami. That's why actually sobrang dami po ang complaint. That's why we have to establish a certain way to be able to separate the legit from those that are not the fraud sellers in the online platform. Ano ba, TV? In the e-commerce platform. TV na bibili na rin online? Yes, opo. Electric fan, TV. Paano nila i-check ngayon kung talagang gumagana o hindi? Paano chine-check ng DTI? Hindi, ng consumer. That's why, precisely. Tapos reklamo kayo. Di ba? Yes. Pero mas maganda pa rin, punta ka na lang sa physical store, di ba? Pagka ganong klase ng mga device, di ba? Punta ka sa physical store. Yeah, but Angel, we have to realize we're 7,600 islands. So sometimes ang hirap pumunta sa bayan or pumunta sa city to be able to buy. So ngayon, mas madali na po ang bumili sa e-commerce platform. In fact, we are one of the strongest in Southeast Asia for e-commerce. We are either number 1, number 2, or number 3. Pero saan kadalasan sasabihin nyo yung damage daw ng logistics provider? Pati yun mariresolve natin dito. Yes, lahat mariresolve. Kaya importante ho. At saka mas maganda COD pa rin. Di ba, Asek? Di ba? Huwag kayong papayag na mag-advance o dahil kadalasan talo na kaagad kayo. Yung iba humihingi ng deposit. Humihingi. Paano nga pala yun, Sek? Hindi ka naman umorder. Pagdating doon, tatakutin ka nung delivery boy. Walang niya kayo. Sabagay, kakaawa naman. Ihahatid sa inyong bahay. Pagkatapos hindi mo tatanggapin. Yun, mariresolve na rin natin yun. Yes, actually, you can report that to the DTI. You can go to report-to-sec@dti.gov.ph and we will try to resolve that issue. Kasi yung kasama namin sa bahay, sabi niya, sir, 500 lang naman, binayaran ko. Sabi ko, bayad yan. Hindi ko naman in-order yan. Mantakin mo, ang in-order lang yata, maliit na... hindi ko alam, pero wala namang umorder Pero sabi niya, kakaawa naman yung rider diniliver dito baka mamaya kasabot pa yung rider. Di ba racket ng rider? Anyway, Sec, thank you again for joining us. Thank you. Please feel free to provide us those information na kakailanganin natin, lalong-lalo na ngayon magpapasko. Yes, but in the meantime, nasa inyong pagkakataon to appeal doon sa 7,000 tama ba? 7,800 kasi 20,000 pa lang na nagre-register ng mga vendors natin. Please go ahead, Sec. Yes, to all the merchants and to all mga kababayan natin na gusto magnegosyo, please make sure that we are legitimate. Paano tayo magiging legitimate is to have a Trustmark. So, mag-register po kayo sa DTI and pwede rin kayong mag-inquire sa mga negosyo centers how to be able to avail of the Trustmark. Sa mga micro enterprises po, so those that have
asset size from 3 million. 1,000 all the way to 3 million, this is free po. Binibigay ho ng DTI to at binibigay ng gobyerno to ng libre. So for those that have 3 million plus all the way to 10 million asset, meaning small enterprises po, the trust mark is 500 pesos. And for those that are 10 million plus all the way to 100 million, which is now the medium enterprise, this is this is 1,000 pesos. So again, kailangan po natin ito para at least sa mga consumers natin, mabigyan naman natin sila ng kwalidad at tamang produkto na binibili nila, because what the money that they use to pay these products are hard-earned money. So, tulungan din po natin sila. This will be a give and take between both merchants or sellers and also consumers. So, maging legit po tayo na nagbebenta online. Ayan, win-win ito para sa lahat, ha? Sec, again, thank you. Sec, maraming salamat for joining us this morning. Oras mo na sa buong kapuluan, alas 5:45. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning po sa inyo, Mayor Senny at Ambassador Harry Amping. Ingat ho kayo. Kamusta na ho kayo, ha? Sa lahat ng mga Pilipinong pabalik ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan, ha, ng mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka at mga magniniyog. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DOST at saka ng Department of Trade and Industry. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, atin po naman tangkilikin. Dahil sa bawat bili natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. PNP inihanda na ang humanitarian teams para naman sa Masbate. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Ikinakasana ko yung Angel ng Philippine National Police ang iba't ibang humanitarian assistance teams na ipadadala para sa post-disaster response sa Masbate at iba pang lalawigan na pinakasinalanta ng bagyong Opong. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Menendez Nartates Jr., magmobilize ang mga Police Regional Office sa apektadong rehiyon sa pakikipagtulungan din ng mga lokal na pamahalaan na sila naman magdidikta ng magiging deployment. Pero prioridad sa ngayon ang Masbate na pinaka-apektado ng huling bagyo batay sa assessment ng Office of Civil Defense at isinailalim na nga sa state of calamity. Una nang inatasin ni Nartates sa mga polis na tumulong sa road clearing operations upang matiyak na mabilis na maihatid ang relief goods at iba pang tulong mula sa pambansang gobyerno. Pinagsusumiti rin ng assessment reports ang mga police commander upang magkaroon ng idea ang PNP headquarters sa sitwasyon ng mga ito sa ground. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. 5:52 ang oras sa buong kapuluan. Sa mga hindi nakakaintindi, ang Davao City po ay hindi Davao Provinces. Yan. Magkaiba ho yun. Kung meron pong flood control project anomaly sa ibang mga Davao provinces, hindi ho yun yung Davao City na binabanggit ko kanina, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Pinsala ng bagyong Nando Opong sa energy sector, mahigit 29 million pesos na. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Inulat ng Department of Energy na tinatayang mahigit 29 na milyong piso ang pinsala sa energy sector ng bagyong Nando at Opong. Sa binabantayang 29 na electric cooperatives sa 24 na lalawigan, 2 ang may total power interruption sa Bicol Region. 23 naman ang may partial power interruption, habang 4 ang balik na sa normalang operasyon. Sa diesel power plant, 15 na ang na-restore kabilang ang ilan sa Marinduque,
Palawan, Albay, Romblon at Western Samar, habang 3 ang nagpapatuloy ang restoration. Batay naman sa NOAA Situational Report number 4, 247 sa 374 na mga bayan o 62.69% ang na-energize na ngayon. Habang nagpapatuloy naman ang restoration sa 471,283 consumer connection. 31 naman sa mga gasoline station ang hindi operational, kabilang ang isa sa Metro Manila, 9 sa Region 1, isa sa Region 3, 2 sa Region 4A, 9 sa Region 4B, 6 sa Region 5, 2 sa Region 6 at isa naman sa Region 8. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpahayag naman si Senator Bongo ng suporta sa panukalang budget ng Department of Tourism at binigyan din ang mahalagang papel ng turismo sa pagbangon ng ekonomiya, paglikha ng trabaho at pagtataguyod ng kulturang Pilipino at natural beauty ng Pilipinas. Sa budget hearing sa Senado para sa Department of Transportation o Department of Tourism, iginit ni Senator Go na ang sektor ay pangunahing source ng national pride at pangunahing nagtutulak ng paglago ng ating ekonomiya. Iginit ng mababatas, ang turismo ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapalakas ng ekonomiya. Ito rin ay isang avenue para maipakita ang ating kultura, tradisyon at magandang destinasyon sa bansa. Si Senator Go ay Vice Chair ng Senate Committee on Finance at membro ng Senate Committee on Tourism. Pinuri naman ng mababatas ang pagsisikap ng Department of Tourism na buhayin ang turismo sa pamamagitan ng creative campaign na humihikayat sa mga Pinoy at mga dayuhan travelers na bisitahin ang Pilipinas bilang pangunahing destinasyon. Nakakainggit lang dahil yung kapitbahay nating Vietnam, for example, next year sa pagbubukas ng kanilang bagong airport, ang inaasahan nila ay nasa ilan? 61 million visitors. Ganong kadami, no? Samantalang tayo 4 million lang ang 26 naman, 26 million, ano? Samantalang tayo 4 million, ilang 4 million visitors, pakiusapan pa. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Darating din ho tayo dyan, ha? Harinawa kapag naubos na ang mga korap sa gobyerno. Hoy, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakarinkles na ba? Humihina na bang kalamnan? Epekta po yan ng pagtanda. Ipinapikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Ay available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto pa bago mag-8 na umaga. Pilipinas! 2 minuto na lamang, 8 na ng umaga. How often do you use unique toothpaste sa inyong pagtututbrush? Ayan, ha? Ikaw, ano? 3 times a day. Talaga, ha? 3 times a day nagtututbrush. Ako 7. Monday, Tuesday, Wednesday. At least hindi 12. January, February, March. Ay, eto, ha? Babalaho sa mga tamad magsipilyo bago matulog. Ha? Ba't naman kaya nyo magsipilyo bago matulog? Ang sarap-sarap ng lasa ng unique, ano, ha? Lumabas sa isang bagong pag-aaral na posibleng direktang nakakaapekto sa kalusugan ng puso ang madalas na hindi pagsisipilyo bago matulog o tuwing gabi. Sa pag-aaral, ang mga bakteryo pala o plaque o yung tartar mula sa bibig, posibleng pumasok na bloodstream, magdulot ng pamamaga na siyang nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng cardiovascular disease ang isang tao. Kabilang na rito ang atherosclerosis, high blood pressure at iba pang cardiovascular complication. Paalala ng mga eksperto, ugaling magsipilyo at least 2 beses sa isang araw upang maalis ang mga harmful bacteria at maiwasan ang pagkakaroon ng infeksyon at pamamaga na posibleng makaapekto sa puso. Ayan, ha? Dapat dalasan natin ang pagsisipilyo, ha? Ay, magandang umaga kay RD Ed Tolentino, ha? Kumusta ka na, RD?
Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala sa tuwi-tuwi na. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay William Shakespeare. Ang sabi po ni William Shakespeare, "It is impossible to convince flies that flowers are more beautiful than garbage." Sa mga mainit na issue ngayon ng basura, ha? At dahil sa basura na yan, abangan ang mga susunod pang mga malalaking developments. Magandang umaga, Pilipinas! Susunod retraction ngayon, alas 6 na umaga. Susunod ang 2x2. ACS in the morning.